Kung isa ka sa mga gustong magsimula ng sarili mong negosyo, physical man o online, mahalagang malaman mo ang legal na proseso para maiwasan ang penalties at maging lehitimo ang iyong business operations. Anong uri ba ng negosyo ang itatayo mo? Bago ka magsimula, alamin mo muna kung anong business structure ang gusto mo. Tatlo ang common sa Pilipinas. Isang sole proprietorship, ibig sabihin ikaw lang ang may-ari. Mas madali rin itong i-register sa DTI. Pangalawa ang partnership. Dito, dalawa o higit pa kayong may-ari ng negosyo. Kailangan ng registration ito sa Securities and Exchange Commission o SEC. Pangatlo ay ang corporation. Mas komplikado naman ito pero may sariling legal identity ang corporation na hiwalay sa mga may-ari nito. Sa SEC din dapat i-register ito. Ano ang mga hakbang sa pagpaparehistro ng iyong negosyo? Una, pumunta sa DTI or SEC para sa registration. Kung sole proprietorship, partnership ba, o corporation. Step 2, kumuha ng barangay clearance. Pumunta sa barangay hall kung saan matatagpuan ang business. Dalhin ang DTI o SEC certificate o registration, valid ID at lease contract kung umuupa. Step 3, mag-apply para sa mayor's permit o business permit sa city or municipal hall. Karaniwang requirements ay barangay clearance, business sketch, lease contract, at DTI or SEC registration. Step 4, magpa-register sa BIR. Sa BIR RDO kung saan located ang business, dapat kang mag-fill out ng BIR Form 1901 or 1903. Kumuha rin ng tax identification number kung wala pa, certificate of registration, at books of account. Magpa-print ng invoices sa accredited printer ng BIR. Step 5, magpa-register sa SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Required kung may empleyado ka at dapat mag-register as employer at mag-remit ng contributions monthly. Pwede ba online lang ang lahat? Marami sa mga ahensya natin ngayon ay may online platforms katulad ng DTI, SEC, BIR. Pero tandaan natin, kadalasan kailangan pa rin ng physical appearance para sa verification o pagkuha ng permits, lalo na sa LGU kung saan ka nag-a-apply ng business permit. Ano ang mga karaniwang pagkakamali na dapat nating iwasan? Kung kulang o mali ang business address, madidelay ka sa BIR. Kung hindi ka agad nagpa-print ng resibo, pwede kang magkaroon ng penalty. O kaya naman, hindi nag-register sa BIR kahit kumikita na online at mali ang business classification, ibig sabihin mas mataas na buwis ang maaaring ipataw sa iyo. Tandaan po natin to always double-check the documentary requirements per city or municipality. Paalala din po na dapat magtabi ng copies ng lahat ng documents at magkonsulta sa abogado o CPA kung may duda ka sa classification ng business mo. Ang legal na negosyo ay mas ligtas, mas kagalang-galang at may mas malawak na oportunidad. Remember to like, share, and subscribe para sa mas malinaw na legal tips para sa iyong negosyo. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.